Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na ito, bibigyan natin ng malinaw na overview ang dalawang mahalagang defense developments na parehong may malaking epekto sa seguridad ng Pilipinas. Una, ang 1.5 billion United States dollars na military assistance ng Estados Unidos na opisyal nang naaprubahan sa ilalim ng US Fiscal Year 2026 National Defense Authorization Act, hiwalay pa sa multi-year funding ng pera. Ikalawa, ang pagbisita ng Japan Ground Self-Defense Force sa Philippine Army para i-inspect ang Sabra 105mm light tank na sumasalamin sa lumalalim na defense cooperation ng Pilipinas at Japan. Magkaiba ang detalye, pero iisa ang direksyon, palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa Indo-Pacific. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa unang artikulo. Tahimik pero napakalaki ng implikasyon ng balitang ito. Opisyal nang napirmahan ng Pangulo ng Estados Unidos ang US Fiscal Year 2026 National Defense Authorization Act o NDAA. Sa loob ng batas na ito, malinaw na nakasaad ang hiwalay at direktang military assistance para sa Pilipinas na aabot sa 1.5 billion United States dollars, katumbas ng humigit kumulang 84 Philippine pesos bilyon. Mahalagang idiin agad, ang 1.5 billion United States dollars na ito ay hindi bahagi ng pera at hindi rin kapalit nito. Isa itong standalone allocation na nakapaloob mismo sa NDAA. Ibig sabihin, hindi ito discretionary aid lamang o future promise. Ito ay aprobado na ng US Congress at nilagdaan na ng Pangulo, kaya may legal at budgetary backing. Ang pondo sa ilalim ng NDAA ay nakatuon sa tatlong pangunahing layunin. Una, maritime security. Ikalawa, defense capability development. Ikatlo, interoperability ng Armed Forces of the Philippines sa US military at sa iba pang allied forces. Kapag sinabing maritime security, hindi lang ito tungkol sa pagdagdag ng barko. Kasama rito ang maritime domain awareness, coastal radar systems, intelligence sharing, surveillance platforms, at kakayahang mag-monitor at mag-respond sa anumang galaw sa karagatan ng bansa. Sa konteksto ng West Philippine Sea, malinaw kung bakit ito ang sentrong focus ng assistance. Ang defense capability development naman ay mas malawak. Saklaw nito ang acquisition ng modern weapons systems, training ng tropa, sustainment, logistics, at pati doctrinal development. Ibig sabihin, hindi lang bibili ng kagamitan ng AFP, kundi sisiguraduhin na may kakayahan itong gamitin ng tama, epektibo, at pangmatagalan. Samantala, ang interoperability ay isa sa pinaka-critical na aspeto ng modern warfare. Ito ang kakayahan ng magkaibang militar na mag-operate bilang isang integrated force. Sa praktikal na usapan, nangangahulugan nito na ang radar ng Pilipinas ay kayang mag-share ng data sa US forces, ang command systems ay compatible, at ang joint operations ay mabilis at coordinated. Ngayon, kung ay dadagdag pa natin ang Philippine Enhanced Resilience Act o PERA, mas lalong lumilinaw ang long-term commitment ng Estados Unidos. Sa ilalim ng pera, autorisado ang 500 million United States dollars kada taon mula 2026 hanggang 2030, kaya kabuuang 2.5 billion United States dollars sa loob ng 5 taon. Karamihan sa pondong ito ay daraan sa foreign military financing, na karaniwang ginagamit para sa acquisition ng major defense assets. Kung pagsasamahin ng NDAA at pera, lalabas na ang potensyal na US security assistance para sa Pilipinas sa susunod na 5 taon ay aabot sa humigit kumulang 4 billion United States dollars. Hindi pa kasama rito ang gastos sa joint exercises, rotational deployments, intelligence cooperation, at infrastructure investment sa ilalim ng EDCA. Ang ganitong setup ay nagpapakita na ang US ay hindi lang tumutugon sa kasalukuyang tensyon. Ito ay strategic, long-term planning. Layunin nitong palakasin ang deterrence posture ng Pilipinas, suportahan ang Mutual Defense Treaty, at gawing mas credible ang alliance readiness sa rehiyon. Sa madaling salita, ang Pilipinas ay hindi na lamang recipient ng tulong.
Isa na itong strategic partner at mahalagang bahagi ng regional security architecture ng Estados Unidos sa Indo-Pacific. Habang tumitibay ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos, may isa pang mahalagang development na nagpapakita ng lalim ng defense diplomacy ng bansa, ang lumalawak na kooperasyon sa Japan. Noong ika-18 ng Disyembre taong 2025, isang high-ranking officer ng Japan Ground Self-Defense Force, si Colonel Naotaka Sonoda, Chief G3 ng 12th Brigade, ang bumisita sa 1st Tank Battalion o MASIKAN Battalion ng Armor Division ng Philippine Army. Kasama niya sa engagement ang mga opisyal ng AFP, kabilang si Lieutenant Colonel Reynaldo L. Mina. Ang sentro ng pagbisita ay ang Sabro 105mm light tank, isa sa pinakabagong armored assets ng Philippine Army. Sa isinagawang briefing at inspection, detalyadong ipinaliwanag ang kakayahan ng Sabra, mula sa firepower hanggang sa operational employment nito. Tinalakay ang 105mm main gun ng Sabra, ang advanced fire control systems nito, digital targeting, at night fighting capability. Ipinaliwanag din ang mobility ng platform, na idinisenyo para sa tropical at archipelagic terrain ng Pilipinas, isang mahalagang factor sa local operational environment. Hindi rin nawala ang usapan tungkol sa protection systems. Tinalakay ang armor configuration, survivability features, at kung paano ito ini-integrate sa combined arms operations. Mahalaga ito lalo na sa modern battlefield kung saan ang threats ay hindi lamang galing sa harap, kundi pati mula sa drones at precision-guided munitions. Pero higit sa teknikal na detalye, ang mahalaga ay ang professional exchange. Nagkaroon ng talakayan tungkol sa armored tactics, force modernization, at interoperability concepts. Para sa JGSDF, mahalagang maunawaan kung paano ginagamit ng Pilipinas ang light tank sa aktwal na territorial defense. Para naman sa Philippine Army, mahalaga ang insights ng Japan sa mechanized operations at doctrine. Ang ganitong klaseng engagement ay nagpapakita na ang relasyon ng Pilipinas at Japan ay lumalagpas na sa donor-recipient setup. Ito ay nagiging military-to-military partnership, kung saan may palitan ng kaalaman, karanasan, at operational thinking. Sa mas malaking larawan, malinaw ang convergence ng interes ng Pilipinas, Estados Unidos, at Japan. Lahat sila ay may stake sa freedom of navigation, rule of law, at stability sa Indo-Pacific. Ang mga hakbang na ito, mula multi-bilyong dolyar na US assistance hanggang hands-on inspection ng Japanese officers, ay hindi hiwa-hiwalay na pangyayari. Bahagi sila ng isang mas malawak na regional security framework kung saan ang Pilipinas ay unti-unting nagiging mas handa, mas credible, at mas integrated sa Allied Defense Network. Mahalagang tandaan na ang mga pondong ito at defense engagements ay hindi automatikong nagiging solusyon. May proseso, may oversight, at may hamon sa implementasyon. Pero ang mahalaga, may malinaw na strategic direction at may suporta mula sa mga pangunahing allies. Sa isang rehiyon na patuloy na nagiging mas volatile, ang kakayahang mag-deter ay hindi luho kundi pangangailangan. At sa kasalukuyang trajectory, malinaw na ang Pilipinas ay gumagalaw patungo sa mas matibay na defense posture. Ito ang mas malaking kwento sa likod ng dalawang artikulo, hindi lang balita, kundi mga piraso ng isang mas malawak na pagbabago sa papel ng Pilipinas sa Indo-Pacific security landscape.